Conic sections by definition ay intersection of a plane, which is this one. We can represent this as a plane, and a double-nape cone, which is used in the study of analytic geometry. At ito yung double-nape cone na gagamitin natin para mag-visualize ng mga conic sections na gagamitin natin sa mga lessons natin. So ito yung ating plane. Kapag naghiwa ka or nag-slice ka ng plane na to doon sa three-dimensional cone mo, may mabubuo or may ma-form na mga figures. At yung mga figures na yon, yun yung ginagamit natin na conic sections or mga conic sections na tinatawag. Yung una nating form na pwedeng mabuo kapag ito yung plane nyo, nag-slice kayo ng plane na ganito ang itsura doon sa cone nyo, ang mabubuo nyo sa cone, mapapansin nyo, parabola. So ito yung parabola na nabuo kapag nag-slice ka ng plane doon sa double-nape cone ninyo. Now, yung susunod na figure naman na pwede nyo mabuo kapag dito kayo kumuha ng slicing ng inyong plane, in-insert nyo to ng paslant like this, diagonally, at saka pinasok nyo sa isa sa mga cones doon sa figure natin, ang mabubuo naman is ellipse. So, kung slightly slanted yung inyong plane, makakabuo kayo ng ellipse. Now, kapag naman vertical yung plane nyo at hiniwa nyo doon sa cone nyo, ang mabubuo namang figure will be the hyperbola. So, ito yung nabubuong figure or geometric figure dito sa pag-slice natin ng plane doon sa cone. At yung last conic section na gagamitin natin today or sa mga susunod na araw ay yung circle. At ang circle, mabubuo naman siya kung meron kayong double-nape cone at in-insert nyo, in-slice nyo yung cone nyo horizontally. So, ang mabubuo sa kanya bilog. So, meron tayong apat na conic sections na i-analyze sa analytic geometry. Yung parabola, ellipse, hyperbola, and circle. Uunahin natin gawin or gamitin yung parabola. Now, mahalaga na malaman nyo na ang analytic geometry isang visual mathematics na kailangan na visualize nyo yung mga parts ng mga given conic sections. So, sa parabola, tulad nitong conic section na to, nag-slice tayo ng plane diagonally. So, meron tayo ngayong parabola which is a set of all points x, y in a plane that are equidistant from a fixed line called directrix and the fixed point called focus. So, kapag nag-graph kayo ng parabola, ito yung mga parts ng parabola na kailangan yung maintindihan. Ito yung vertex, isa sa pinakamahalagang parts ng parabola. Yung inyong focus, na isang point dito na nasa loob ng inyong opening ng parabola nyo. At yung directrix, ito yung magsisilbing wall na parang opposite ng inyong vertex at ng inyong focus. So, ito yung parts ng parabola na gagamitin natin sa pag-analyze ng mga parabola na conic section. Now, ang general form or equation ng parabola ay pwedeng maging dalawang forms. Ito yung una niya, which is x minus h squared equal to 4p y minus k. At yung pangalawa naman is, kung ang parabola nyo ay opening sideways, ang kanyang equation ay magbabago, magiging y minus k squared equal to 4p x minus h. So, tandaan nyo lang na kapag ang opening ng parabola is either going up or going down, x minus h squared or yung exponent na 2 will be with your x. At kapag naman ang parabola nyo is opening sideways, yung inyong exponent na 2 will be with y. Now, pagka ang parabola ay nag-open pataas, ang inyong p will be equal to a positive number. At kapag naman ang parabola nyo is nag-open pababa, itong p value nyo dito will be opening downwards. Iyan ang isa sa mga kailangan nyong tandaan kapag gumagamit kayo or nagsosolve kayo ng mga conic sections involving parabola. Now, ito naman, kapag ang p-value nyo is opening to the right, ibig sabihin nun, ang p-value nyo will be a positive number. At kung ang p naman ninyo ay negative, yung parabola na nag-open sideways will be opening to the left naman. So, yun yung kailangan nyong tandaan sa pag-solve ng mga parabola. Kung paano siya nag-open at ano yung behavior ng value ng sign ng p-value nyo kapag nag-open ng pataas or pababa ang parabola or pakaliwa or pakanan. Now, paano naman mag-analyze ng isang parabola?
Ngayon naman, i-analyze naman natin yung mga parabola given its graph. Yung first example natin, meron tayong graph. At ito yung pinapakita sa ating graph na alam natin dapat kung ano yung directrix, ano yung focus, ano yung vertex, at kung saan nag-open yung parabola. Now, in this parabola, nag-open siya sideways. So, kung ang opening ng parabola nyo is sideways, ang gagamitin yung parabola ng standard form ng equation na to will be y minus k squared equal to 4p times x minus h. Now, tandaan nyo na kapag nag-open sa kaliwa o sa kanan yung parabola, itong exponent na to nyo will be with y minus k. Now, kung sa pag-analyze ng parabola, kailangan lang naman natin na kunin yung mga parts ng ating parabola. So, alam natin na ito yung directrix, alam natin na opening sideways and it's opening to the left. Ito yung focus at ito yung vertex. Now, how do you write it mathematically? Yung first, unahin natin yung vertex. Yung vertex natin is at the point of origin, so pwede natin ilagay na ang vertex natin is at point 0, 0. At ang focus naman natin, point din siya, at ang location ng point ng focus natin will be at negative 3 and 0. Yung directrix naman natin, line siya, hindi siya point, at yung line na to is x equal to positive 3. So, 1, 2, 3 along the x-axis, and then nagkaroon ka ng vertical line here, so that means yung directrix is at x equal to 3. Ang axis of symmetry na tinatawag, ito naman yung line na kung saan humahati ito dun sa parabola natin sa two congruent parts. At ito yung gitna nung ating parabola, so yung axis of symmetry natin will be the x-axis. So, ang axis of symmetry natin is y equal to 0. Now, ang standard equation ng parabola na nag-open sideways, wherein yung ating vertex is at 0, 0, will be given by k and h. Ang k and h natin is our vertex na kung saan 0, 0 yung value natin. So, yung standard equation will give us x minus 0 squared equal to 4 times negative 3y minus 0. So, again, yung 0, 0 nyo, which is your hk, will be the vertex. Itong negative 3 naman natin, nakuha natin siya dito sa distance ng ating vertex to the focus. Now, alam natin na negative siya kasi nag-open siya papunta sa kaliwa, kaya yung value ng p natin is negative 3. Hindi siya pwede maging positive 3 kasi pag positive 3 siya, yung opening ng ating parabola will be going to the right. So, since yung opening natin is to the left, ang ating p value will be negative 3. Now, to simplify your equation, ang standard equation ng parabola na to will be x squared equal to negative 12y. Now, madali lang ang pag-analyze ng parabola kung ang opening nyo or ang vertex nyo is at the point of origin. Pero hindi lahat ng parabola nag-open or nag-uumpisa sa 0, 0. Pwede siyang gumalaw, pwede siyang mag-start dito, 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 at pwede din siyang mag-open sideways or up and down. Now, sa example number 2 natin, ito yung given na parabola. So, kung i-analyze natin yung parabola, kailangan lang natin i-list down yung mga linya at mga points associated sa parabola. So, since ang parabola natin is opening upwards, so ang value ng ating equation will be x minus h squared is equal to 4p times y minus k. Now, mapapansin nyo na yung exponent na ginagamit natin will be with x kasi opening vertically na yung ating parabola. So, ito yung susundan natin mamaya sa pagkuha ng standard equation ng parabola. So, unahin natin yung point ng ating vertex. Yung vertex natin, which is the tip of your parabola, it's either the highest or the lowest point, and in this case, ito yung ating lowest point sa parabola. Ang ating coordinate sa ating vertex will be at 1, 2, 3, 4, and 1. So, yung vertex natin is at 4, 1. Now, ang focus naman natin will be here, which is at 4, 4 kasi yung x value natin is 1, 2, 3, 4. At yung y value natin is 1, 2, 3, 4. So, it's on 4 and 4. Now, yung directrix natin, itong linya na to, mapapansin nyo na ang directrix is equidistant from the vertex to the directrix at saka yung inyong focus sa directrix. So, parehas sila ng sukat. Kaya yan yung ating directrix, which is y equals negative 2. Kasi meron kang 1, 2, so 2 yung ating
or negative 2 yung ating directrix along the y-axis. And then yung ating axis of symmetry naman, itong vertical line na to, na kung saan hinahati niya yung parabola natin into two equal parts. So ang axis of symmetry natin will be x equal to positive 4. At yung standard equation ng parabola, by plugging it to the equation wherein yung h and k will be our vertex, at yung p naman natin is yung ating value ng distance mula sa vertex papunta sa focus. At ang focus natin, since opening upwards, alam natin na positive yung value ng focus natin. Kaya, ang layo niya is 1, 2, 3 units. So, that means yung p-value natin will be at 3. So, yung standard equation ng ating parabola will be x minus 4 squared equal to 4 times 3 times y minus 1. So, to simplify your standard equation, it will give us x minus 4 squared equal to positive 12 y minus 1.